Ari, and we're here. We want to study your word, and we ask, Father, that the Holy Spirit will guide us as we study your word. And also, we pray for our brethren that's still on their way. May you guide them, Father. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. Amen. Makaupo na po tayong lahat. Good morning po sa atin. At kasama po natin ngayon si Missionary Mark at ang kanyang pamilya. Nakwento ni Pastor, related kayo kay Brother Carlo po ba? Tama? Ano po, kapatid nyo? Opo, kaya po pala kamukha. Hmm. Si Brother Carlo, nung first time kong makapunta sa church, 2010, March 14. Siya yung nag-assist sa akin, Sunday school. Pero next Sunday, umuwi na siya. So, na-meet ko siya, pero one time lang. Kasi next Sunday, pagbalik ko, wala na siya. Umuwi na siya somewhere. Ganun. Sa Kasibulan po. Okay po. So, ang pag-aaralan po natin last Sunday is about the deity of our Lord Jesus Christ. Ngayon naman po is about the humanity of the Lord Jesus Christ. Ang mga Christians, lalo na sa atin, focus tayo masyado, which is good naman, sa tinatawag natin exalted or glorified Christ. Ano yon? Yun yung si Jesus Christ sa Matthew chapter 28, all power is given unto me. Nung siya ay nag-resurrect, nung siya ay yung kanyang ascension, and seated in the right hand of the Father. And that's good. But don't ever forget, wag nating kalimutan, na si Jesus Christ ay, historical Jesus ay naging tao. Ngayon, may mga katuruan, lalo na nung time ni John, Apostle John the Beloved, yung tinatawag na mga Gnostic. Tingnan natin, sa 1 John chapter 4, wala dito sa lesson natin, pero gusto kong makita natin sa 1 John chapter 4, yung false belief na binabattle ni Apostle John. Chapter 4 of 1 John, verse number 1. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Yung mga false prophet, ano yung mga tinuturo nila? Verse number 2, hereby know ye the Spirit of God, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Yung mga tao, yung mga guro, yung mga ngaral na nagsasabi na si Kristo ay nagkatawang tao, ay sa Diyos sila. Bakit? Sa verse number 3, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Yung mga hindi nagsasabi, nagtuturo na si Jesus Christ, yung mga nagtuturo na si Jesus Christ ay hindi nagpasalaman o nagkatawang tao, ang sabi ni Apostle John, sila ay hindi sa Diyos. O, meron tayong term dyan na ginagamit, o yung theological term, yung mga Gnostic. Mga Gnostic, marami silang belief. Isa doon yung mga secret knowledge na sa mga matatalino lang, nire-reveal ng divine yung mga knowledge or mga wisdom. At isa din sa mga turo nila, si Jesus Christ ay hindi nagkatawang tao. So kumakalat na yun nung time pagkatapos ni Jesus Christ at nung time ng mga apostle, first century, ganun na yung mga turo, hindi nagkatawang tao si Jesus Christ. Ang sabi nila, sapagkat all material is of evil. Kunyari, ito, material. Lahat ng matter, evil yan. Therefore, kung si Jesus Christ ay nagkatawang tao, siya ay evil. May kasalanan siya. Kaya hindi siya pwedeng magkatawang tao. Siya ay pantomized lang. Or parang, in order for us to understand it, hologram. Alam niyo yung hologram, di ba? Bumaba siya, pero hindi nagpasalaman. Parang espiritu lang na nakikita or whatever. Pero ang sabi ni Apostle John, yung mga nagtuturo nito ay hindi sa Diyos. And this is that spirit of Antichrist, whereof you have heard that it should come, and even now is it in the world. But the Bible clearly teaches us na ang ating Panginoong Hesukristo na Diyos ay nagkatawang tao. In 1 Timothy chapter 2 verse number 5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus.
Ang malungkot lang, may mga tao naman na in-overemphasize nila yung humanity ni Jesus Christ in a sense na hindi na sa Diyos. Ito yung mga malalaki yung kapilya, color white, minsan color dirty white, minsan color green. Na ginagamit na lang tong verse na to, proof texting. Kita nyo si Jesus Christ, tao lang, ang taong sa Tagalog, ang taong si Kristo Jesus. Man, Christ Jesus. Na last Friday, nasa wedding ako, yung isa kong professor, nagdo-doctorate siya. Tapos, yung kanilang teacher sa doctorate, para ma-emphasize yung humanity ni Jesus Christ, nag-invite siya ng Iglesia ni Cristo para mag-explain ng humanity ni Jesus Christ. So, maraming mga na-offend. Gusto na lang mag-quit doon sa Bible school. Isa to sa mga proof text na ginagamit nila. But, again, hindi tayo bilang isang believer, mananampalataya ng salita ng Diyos, hindi natin ina-isolate ang isang Bible verse mula sa ibang mga Bible passages sa Word of God. We need to look at it in its context. Si Kristo, siya ay nagkatawang tao. The Lord Jesus Christ had to made like unto us in order to be faithful high priest in the things pertaining to God. Tingnan natin ito. Kung si Kristo, hindi sa Diyos, hindi natin siya pwedeng maging tagapagligtas. Okay? So, si Kristo dapat Diyos. Si Kristo, kung hindi siya nagkatawang tao, hindi nga rin tayo maliligtas. Hindi siya magiging high priest. Hindi siya magiging tagapamagitan. Hindi siya maipapako sa krus because we cannot nail the Spirit. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walang pagdanak o pagbuhos ng dugo, walang kabayaran ng kasalanan. So Jesus must be both divine and human that time at hanggang ngayon. Pero Jesus Christ is now in His glorified body. Titingin tayo ng mga verses mamaya po mga kapatid para mapatunayan natin na si Kristo ay nagkatawang tao. Jesus was given human names. Siya ay may taong pangalan, human names. By the way, ang mga critics o ang mga hindi naniniwala sa Word of God, naniniwala sila na ang Bible historical, but at the same time, ito ay maraming fables, maraming kabulaanan at kung ano-ano pa man. Nung ako po ay gumagawa ng paper sa Advanced Study in Christology sa graduate school, isa sa aking paper ay yung Jesus in the eyes of the Jews. Si Kristo sa mata ng mga Hudyo. Sino ba siya? So meron akong pinanood na documentary sa Facebook, nagbasa ng Talmud, nagbasa ng mga extra biblical sources, at napakamaraming weird things na sinasabi tungkol kay Jesus Christ. Unang-una, si Jesus Christ, kaya siya nakagawa ng miracles, natutunan niya yun sa Egypt. Ano ba meron sa Egypt? Sino nakakaalala? Sa Exodus, Book of Exodus, si James and Jambres, sino sila? Mga magicians. Kaya siya nakagawa ng miracle, hindi talaga miracle yun. Black magic daw. Nung napunta di ba si Jesus Christ, totoo naman, tumira siya sa Egypt. Nabasa niyo ba yun? Sa Book of Matthew, tumira sa Ehipto. At nung time na yun, doon siya nag-aral ng black magic, kaya siya nakagawa ng mga milagro. Pangalawa, si Jesus Christ, siya ay child out of wedlock. Intindihan natin yun? Child or son out of wedlock. Ang ibig sabihin nun, siya ay anak sa labas. Ay, hindi. Siya ay, paano ba natin tatagalog yun? Parang si Mary, nabuntis siya, tapos si Jesus Christ yun. At ang nakabuntis kay Mary, hindi Hudyo, isang Roman soldier. No? Isang Roman soldier, kasi alam natin na nung time nila, ang mga Romano, ang papatakbo o ang Roman Empire ang namamayagpag. So may mga soldiers sa bawat city. Si Jesus Christ, siya ay anak ng isang Roman soldier
na nakalaguyo ni Maria at naging boom, si Jesus Christ. Ano pa? Marami pa silang mga pangit na sinasabi tungkol kay Jesus. Pero ito yung pinagkakasunduan nila. Merong Kristo, merong Jesus na nag-exist. Sinong nagsasabi nun? Hindi lang yung Bible. Ang tawag natin sa mga sources na yon na outside the Bible are extra biblical sources. Makikita natin sa Talmud, interpretation of Talmud, makikita natin sa testimony ng mga rabbi, sa kay Josephus na Jewish historian at kung sino-sino pa. So hindi, pag merong ang kaibigan nagsabi, hindi naman totoo si Jesus, mali yun. Kasi mismo yung mga unbeliever nagsasabi na si Jesus Christ ay nag-exist. In Matthew chapter 1:21, thou shalt call his name Jesus. Maganda yun yung paper ko na yun. Minsan nga gusto kong ayun ang i-preach o in Sunday school. Jesus in the eyes of others. So, nilay down ko kung paano siya tinitingnan ng mga Hudyo, kung paano siya tinitingnan ng mga kasi ang Chinese ancient writings, meron din silang sulat tungkol kay Jesus Christ. Kung paano nila tinitingnan. At tayo mga believer, paano natin dapat tignan si Jesus Christ? Thou shalt call his name Jesus in Matthew chapter 1 verse 23. The praised Son of Man, which is emphasizes humanity, napakaraming pagkakataon binanggit yan. Si Jesus Christ ay siya ay nagkatawang tao or naging tao sapagat meron siyang parents. Jesus had a human parentage. For Jesus to be human, he must have a human parent. Hindi pwede na bigla na lang sumulpot si Jesus Christ, biglang boom, yun na. Hindi. Ginamit ng Panginoong Diyos si Maria para maisilang yung tagapagligtas. Okay? And then, when it comes to, pag binasa natin yung Matthew, yung lineage ng pagiging hari na kay Joseph. Okay? Sa line ni David. At nasa line naman din ni David, si Maria. So, parehas yan. Okay? Next, Jesus was born of the seed and the lineage of David. Katulad ng nasabi natin. Kailangan ma-fulfill ito. Kasi, kaya yung Matthew, Book of Matthew, saka Book of Luke, nilista nila yung genealogy. Ang pagkakaiba lang sa Matthew, from sa tatay ni David, mula kay Ruth hanggang sa ilang generation, 14 plus 14, I forgot, if I'm not mistaken, mula pataas, papunta kay Jesus Christ. Pagdating naman sa Luke, mula kay Jesus Christ hanggang pabalik. Yun na yung pagkakaiba. Kaya napaka-importante nun, pinag-aralan natin sa Synoptic Gospel. Jesus was born of seed and the lineage of David. And the genealogy in Matthew chapter 1 traces the ancestry from Abraham to Christ. Tandaan natin, yung mga names na binabasa natin sa Bible, bigat-bigat, mula Genesis hanggang, kahit sa Revelations, meron pang ganyan eh. Kala natin mga names lang sila. Pero hindi. Napaka-importante ng genealogy that time. Ingat na ingat to ng mga scribes. Ingat na ingat to ng mga Hudyo. Meron nga akong nakasabay pastor sa train. Kahit 1/4 lang ng dugo nila na pagka-Hudyo, alam nila kung saan tribe sila. Imagine that. Mayabang nagbabasa ng Torah, ng Hebrew. Magaling. Ewan kung saan university yun. So, nag-uusap sila. Alam niyo naman ako, bida-bida, papansin. So, sumali ako sa usapan. So, ako naman kasi, hindi naman ako nakipag-away, pastor. Ang gusto ko lang, conversation for the sake of research. So, ayan na. Sabi niya, may dugo daw siyang Hudyo. Talaga? Tapos alam niya pa yung tribe. Nakalimutan ko lang kung anong tribe. So, may tinatawag tayong oral traditions, sinasabi ng nanay nila na ganito sila galing, ganyan-ganyan, at meron pa silang written documents. So, si Jesus Christ, hindi pwedeng magkamali na bigla na lang siyang out of nowhere. Kaya hindi totoo yung sinasabi nila na anak si Jesus Christ ng Roman soldier. Kasi yun ang paniniwala ng mga rabbi, ng mga hindi naniniwala kay Jesus.
Jesus Christ was from the tribe of Judah in Hebrews 7, verse number 14. By the way, si Judah, bagamat ang kanyang buhay ay sobrang liko nung siya ay nabubuhay pa, pero ginamit pa rin siya ng Panginoon. Marami siyang kasalanan, pero sa tribe niya pa nanggaling yung Messiah. Another is Jesus possessed the essential elements of human nature. Tayong tao, tripartite being tayo. Hindi tayo dual lang. Kasi may mga naniniwala sa dualism. Body and soul lang tayo. Tayo, naniniwala tayo, it is clear in the Bible that we are humans, we're tripartite being. The body, soul, and spirit. Ang soul and spirit na nananahan sa katawan. The soul is the real us. Andun yung consciousness, andun yung volition, yun yung pumipili, yun yung nasasaktan. And the home of that soul is the body and also the spirit. If the soul is the real you, the body is windows to our senses. And the spirit is the windows for the spiritual things. Kaya ang tao, wala silang pakialam sa mga spiritual na bagay kasi yung espiritu nila patay. Buhay ang kanilang katawan, buhay ang kanilang kaluluwa, pero ang kanilang espiritu ay patay. Kaya wala silang pakialam sa mga bagay na Bible study, Bible, simba-simba. Pero once na buhayin ng Diyos, Ephesians chapter 2, quicken ng Holy Spirit ang ating spirit. The Holy Spirit will quicken the spirit. Pag na-quicken, pag naging alive na yan, doon na tayo magkakaroon ng windows into spiritual things. Kaya ang totoong ligtas, magugutom talaga yan sa simba, sa salita ng Diyos, sa Bible study, sa prayer. Yung parang may kulang. Di ba? Ate Hana, di ba? Parang may kulang kapag di ka nakapag-church. Tama ba ako? Pag hindi ka nakapag-rinig ng preaching. Kasi merong buhay na yung spirit. And same with the Lord Jesus Christ. He has these three elements of human nature. Doon natin babasahin, sobrang mahaba, para matapos natin itong Roman numeral number 4 and Roman numeral number 5. At meron na lang tayong mga 10 minutes to 15 minutes. Body, soul, and spirit. Kitang-kita yan. Meron siyang katawan, siyang kaluluwa, and spirito. Number 4, Jesus was subject to the laws of human development. Yan. Ito yung theme ng, tingnan natin, Luke chapter 2. Luke chapter 2, maganda to eh. Ito yung theme ng school nila Chacha. Luke chapter 2, verse number 40. Ay, hindi pala to. Pero ito din yun. 2:43. 2:40, and the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. So, si Jesus Christ, dumaan sa natural process. Okay? Siya ay naging baby, naging fetus, naging baby, pinanganak, naging child. Kaya, hindi tayo naniniwala sa yung sa Belen, di ba? Yung sa Belen, tapos meron 3 wise men. Tapos, yung nasa gitna, baby pa si Jesus Christ. Pag-aralan mo, yung timeline ng wise men, ng mga taong magagaling, yung paghahanap nila, at yung Greek word na ginamit dun sa child, hindi na siya baby. Bata na. Kaya si Herod, pinapatay niya yung mga 2 years old pababa. Ang 2 years old, naglalakad na yun, di ba, Teacher Grace? So, young child na, si Jesus Christ. Naglalakad na siya nun. Yung 1-year-old nga ngayon, magaling na mag-iPad eh. Di ba, Charity? You know how to operate iPad, but don't know how to go somewhere, like the bathroom? So, ayan. Merong natural process, and also he asked questions. He increased in wisdom. He learned obedience. Ayan. He suffered. Ito yung matindi. Pag pinag-aralan natin, he worked as carpenter. Kaya may makita kayong mga sticker sa likod ng pastor, sa likod ng kotse ng pastor, my boss was a carpenter. Nakakita ka na noon, Sister Lisel? Kaninong kotse? Hindi pa.
Pero nakakita ka na. Maganda yun. Kesa ang ilagay mo dun sa may motor mo, pakbong pogi. Maganda, ilagay mo na lang, my boss was a carpenter. Di ba? Paggawa ka ng sticker, dapat gawin mong business yan, Brother Franklin. Mga sticker na pang Christian na panglagay sa motor. Lagay mo ng usok para astig. Di ba? Bigyan mo ako ng commission pag kumita ka. Akin galing ang idea. And his age is given. So, sa Facebook, hindi nyo pwedeng gawing source yan sa mga paniniwala natin. Lalo na kung sino-sino. Halimbawa, marami yan eh. No, kailangan nyong i-validate sa ating church, kay Pastor Bong, sa mga teacher ng church, kung ito ba ay paniniwala natin. Kasi marami kayong mga crazy things na maririnig sa internet. Katulad nun, ewan ko, mga dating daan ata yun. Pinag-usapan nila yung age ni Jesus Christ. Totoo naman na 12 years old, binanggit si Jesus Christ, tapos nawala na siya. Mali-mali pa nga yung pagbibigay nila ng age eh. Kasi syempre, siguro, hindi naman sila nag-aral ng theology or whatever. Pero, ang dami nilang yung sinasabi ko kanina ng mga crazy things tungkol kay Jesus Christ na si pinaniwala ng iba. Yun yung mga pinagsasabi-sabi nila. Na nung nawala daw si Jesus Christ, ganyan, ganyan, ganyan. Sa Bible, 12 years old, and after that, silent na. Ang tawag natin sa mga ganon, mga silent years. Katulad ng Book of Malachi to Matthew, meron 400 intertestamental or 400 silent years na walang propeta, and then John the Baptist came. And also, nung time ni Jesus Christ, 12 to 30, anong ginagawa ni Jesus Christ? Siyempre, sabi ng mga scholars, nung 12 years old si Jesus Christ, namatay na si Joseph. May mga proof sila dyan eh. Kaya, nag-work si Jesus Christ para sa kanyang nanay at para sa kanyang mga kapatid. At nung 30 years old na siya, sa kanya na sinimula na ang kanyang Galilean or earthly ministry. So, kaya tayo, pag tayo karpentero o mason, huwag tayong mahiya. Jesus Christ, sabihin natin, isa sa pinakamababang trabaho ang kanyang ginampanan nung siya ay nagkatawang tao. It's okay. Imaginin mo, tayong masyadong, ang tawag dito, masyadong entitled. Mahilig tayong gumamit sa salitang lang pagdating sa trabaho. Basurero lang, karpentero lang, mekaniko lang. Pero kung walang basurero, ang baho ng mundo. Kung walang mekaniko, palagi kang bibili ng sasakyan. Kung walang karpentero, baka dyan lang tayo sa tabi-tabi matutulog. So, alisin natin yung ganong nakagawian, yung lang. Jesus Christ, isa sa pinakamababa, hindi siguro the most discriminated work that time, but it's hard. Still hard. Malapit tayo matapos. Jesus suffered and died. Yeah. Yan. Katulad ng nabanggit natin kanina, dapat ang tagapagligtas ay magkatawang tao. Because without the shedding of blood, there is no remission of sin. Both divine and both human. The biological combination of life is death. Man is born to die. Kapag binasa niyo yung booklet ni Lee Strobel, The Case for Christ, maraming theory kung bakit namatay si Jesus Christ. Pwedeng nawalan ng hangin, so naubusan ng dugo. Anong tawag din sa medical term pag naubusan ng dugo? May medical term dyan eh. Maraming nalet na blood, na heart attack, or kung ano-ano pa man. Pero ito ang clear sa Bible. Anong sabi? Nung sinabi ni Jesus Christ na tetelestai, anong ibig sabihin nun? It is finished. And He gave up the ghost. And He, voluntarily, yung kanyang pagdating sa lupa, voluntarily, yung kanyang suffering, voluntarily, yung kanyang kamatayan, voluntarily. Okay? Pero, again, may mga terms Tagalog talaga na parang magkakamali tayo kapag yun yung mga ginamit nating term. Halimbawa, yung iba, kinakamusta si Lord. Lord, kamusta ka na? Diba? Parang merong sabit. Or kaya, pag sinabi mong si Jesus Christ nagpakamatay sa krus,
parang may sabit din doon. May mga theological heresy na makukomit. Kaya ingat tayo sa paggamit ng mga kung hindi tayo sure. No? Kasi pag sinabi mong nagpakamatay, sa English, iba na yung English doon, nag-suicide. At iba naman yung agenda ng suicide. No? In Hebrews chapter 9, verse 27, one of our most favorite verses are reading, and it is appointed unto men once to die. It includes the Lord Jesus Christ. Pero, pag nagkaroon ka ng mga advanced study, marami ka talagang mga malalamang mga doctrine na hindi mo na-encounter dati. Halimbawa, Pastor, bigyan kita ng isang example. May nga naniniwala na si Jesus Christ namatay, di ba? Tapos, inilibing doon sa tomb. That day din, nawala na yung body niya. Yung kanyang body, soul, and spirit, nagpunta na sa may mga ganun teachings pala na hindi natin alam. Ngayon, ang paniniwala natin, 3 days, yung body ni Jesus Christ nandun lang sa cold of the tomb. And then, after that, bumalik yung kanyang pag pinag-isipan kailangan natin suriin yung Bible. But the clear there is, namatay siya, inilibing at nabuhay muli. Amen? At kailangan natin yung paniwalaan. Amen? That's the gospel, the life, the death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Jesus came to earth to die, and that was the major proof of His humanity to save mankind. And what is the purpose of the divine, the Logos, the Word? Nagkatawang tao. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. And the Word was made flesh. What is the purpose? To rescue a sinner like you, like us, para tayo ay iligtas. That's the salvation plan of God. Tayong lahat ay makakilala sa Panginoon. Tayo ay mailigtas kung tayo ay mananampalataya sa isa-isang bugtong na anak ng Panginoon. And that is the Lord Jesus Christ. Okay? Wala tayong oras to answer some question. If you have some clarification, pwede tayong mag-usap mamaya. Let's all stand up and let's pray for our Sunday School offering. After the Sunday School offering, meron tayong 5 minutes break and then we'll start na po tayo ulit. Agad. Father God in heaven, we're so grateful for the great salvation that you have given to us, the Lord Jesus Christ. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. Salamat po dahil kami po ay inyong iniligtas, inyong po kaming inibig. Binigyan niyo po si Jesus Christ, ang inyong kaisa-isang anak, upang kami po ay magkaroon ng kaligtasan, upang magkaroon po ng tagapamagitan, upang kami po ay inyong maging anak at makatawag kami sa inyo yung Abba Father. Salamat po, kami po ay nagkaroon ng reconciliation sa inyo, Ama. And Father, nawa po, wag po namin ilus yung privilege as a Christian sa mundong ito. Wag po namin ilus yung pagkakataon na mas makilala pa po namin kayo, mas mapaglingkuran, because Thou art created everything for Thy glory and for Thy pleasure, forever and ever. Amen. Hallelujah. We praise Your name. And we ask, Father, that You bless our Sunday School and continue to bless our morning service, bless our guest preacher this morning, Missionary Mark, and all his family. Also, Pastor Bong, and all of the preacher in the pilgrim churches as aming mga pananampalataya all over the world. Bless our service that we may glorify Your name. In all things we ask in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. After this